Francis point of view. 2 termino na akong naglilingkod bilang governor ng aming bayan. Kung tutuusin, masasabi kong hindi na sayang ang bawat taong inilaan ko sa posisyong ito. Marami na akong nagawang proyekto. Mga kalsadang dati lubak-lubak, ngayon ay maayos na. Mga paaralang nadagdagan ng silid-aralan at mga pamilyang kahit papaano natulungan naming makaahon. Kaya nga kahit sino pang makatapat ko, alam kong kaya kong ipaglaban ang sarili ko. Hindi dahil sa kayabangan, kung hindi dahil buong loob ko na malinis ang konsensya ko sa paglilingkod. Hindi naman talaga to ang plano ko noon. Sa totoo lang, ayokong pumasok sa politika. Mas gusto ko sanang manatili sa tahimik na buhay. Pero nang pumanaw si Papa, doon nagbagong lahat. Siya ang dating mayor ng bayang minamahal, nirerespeto at tinitingala ng maraming tao. Nang mawala siya, para bang may iniwang puwang na kailangang punuan. At kahit ayoko, kahit takot ako, sinubukan kong sundan ang yapak niya. Hindi lang sundan, gusto kong higitan. Gusto kong ipagpatuloy ang mga sinimulan niya at madagdagan pa ng mas maraming mabuting pagbabago. Dahil naging focus ko ang bayan, unti-unti kong napabayaan ang sarili kong buhay, lalo na ang love life. Sa edad kong ito, marami na akong dapat na ipundar pagdating sa personal na kaligayahan. Pero wala. Madalas nga akong asarin ng mga kaibigan at pinsan ko. Governor ka nga, pero single ka naman. Biro nila. Ngumingiti lang ako. Minsan, tatawa. Pero sa loob-loob ko, alam kong may katotohanan ng mga sinasabi nila. Hindi ako nagkulang sa pagkakataon. Marami ring nagpakita ng interes. Pero palagi kong inuuna ang trabaho. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi pa ito ang tamang panahon. Isang araw na wala akong pasok sa munisipyo, isang bihirang pagkakataon para makapagpahinga. Nasa sala ako ng bahay, tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng mainit na kape. Gusto ko ang ganitong mga umaga. Walang meetings, walang tawag, walang problema ng bayan na kailangang solusyonan agad. Francis, tawag sa akin ni Mama. Lumingon ako't nakita ko siyang papalapit. May dalang tray. Umupo siya sa tabi ko gaya ng madalas niyang gawin kapag may ikakwento sa akin. May sasabihin sana ako sa'yo. About what? Tungkol kay Manang Gloria. Napatingin ako kay Mama. Si Manang Gloria ang matagal na naming mayordoma. Simula bata pa ako, nariyan na siya. Siyang nag-alaga sa amin noon, lalo na noong abala si Papa sa munisipyo. Hindi ko siya itinuring na empleyado lang, pamilya na siya. Anong meron kay Manang? Bala kong pag-aralin ng bunso niyang anak. Kaka-18 lang ng bata at gusto niyang mag-aral dito sa bayan. Mas maganda raw ang oportunidad. Saglit akong natahimik. Iniisip ko kung may magiging problema ba ron. Pero mukhang wala naman. Ayos lang naman sa akin, Ma. Matagal na rin siyang nagsisilbi sa atin eh. Deserve niya ng tulong galing sa atin. Yan nga rin ang sinabi ko. Kaya't napag-usapan namin na dito na muna titira ang anak niya sa bahay para mas madali ang lahat. Dito? Napaangat ang kilay ko. Sa bahay natin? Oo. Bukas ang dating niya. Okay, walang problema sa akin. Salamat anak. Tugon ni Mama sabay tapik sa balikat ko. Tumango ako't muling binalikan ng dyaryo. Pero hindi na talaga pumasok sa isip ko ang binabasa ko. Kinabukasan, araw ng linggo. Maaga akong nagising gaya ng nakasanayan. Kahit gaano kaabala bilang gobernador, hindi ko kailanman nakakalimutang magsimba't magpasalamat sa Panginoon. Salamat Lord, bulong ko. Sa lahat ng gabay. Sa bawat dasal, paulit-ulit kong hinihiling na sana marami pa akong magawang projects at mga taong matulungan. Na sana sa kabila ng kapangyarihan na hawak ko, hindi ako maligaw ng landas. Hindi ko namalayang napangiti ako sa sarili ko. Kahit gaano kahirap ang buhay, alam kong hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng misa, dire-diretso na akong umuwi ng bahay.
bahagyang mainit ng sikat ng araw. Pagdating ko sa bahay, doon ko sila nadatnan. Si Mama, nakaupo sa sofa, kausap si Manang Gloria. At sa tabi nito, may isang dalagang tahimik lang na nakaupo. Tuwid ang likod, magkahawak ang kamay sa kandungan. Simple ang suot, isang puting blusa at mahabang palda. Walang makeup, pero sa kabila ng kasimplihan, hindi maipagkakaila kung gaano siyang kaganda. "Francis!" Tawag ni Mama nang mapansin niya ako. Agad akong lumapit at humalik sa pisngi niya. "Good morning, Ma." "Good morning din. Kakauwi mo lang ba galing simbahan?" "Yes, Mama." "Francis, iho, siya si Jenny, ang anak ni Manang Gloria." "Hi, welcome to our home." Good morning po, sir. Thank you po." Napangiti ako. "Walang anuman. Feel at home, okay?" Tumango siya agad. "Opo." "Jenny will stay here starting today," paliwanag ni Mama. "She'll be studying nearby." "That's good. Mas tahimik rito. Makakapag-focus ka sa studies mo." "Opo, gagawin ko po ang best ko." Tahimik lang si Manang Gloria, pero halatang pasasalamat sa mga mata niya. "Maraming salamat ho talaga. Hindi ko ho alam kung paano kayong mababayaran." "Wala po yun. Matagal na po kayong bahagi ng pamilya namin. Magpapahinga muna po ako sa kwarto. May konting babasahin lang." "Go ahead," sagot ni Mama. Simula nang dumating sa bahay si Jenny, wala namang naging problema. Tahimik siya, maayos kumilos, at marunong makisama. Kapag wala siyang pasok sa eskwelahan, kusa siyang tumutulong sa mga gawaing bahay. Nag-aayos ng mesa, nagwawali sa sala, minsan tumutulong kay Manang Gloria sa kusina. Madalas ko rin siyang makitang may hawak na libro sa hapon, nakaupo sa may veranda, hindi katulad ng ibang kabataan na mahilig sa ingay at gala. Kung minsan, siya rin ang naglilinis ng kwarto ko. Nung una hindi ako komportable, hindi ako sanay na may ibang pumapasok sa personal kong espasyo. Pero si Mama ang nagdesisyon. Katulad ngayon, pagdating ko galing simbahan, diretso akong umakyat sa kwarto para magpalit ng damit. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko siyang naglilinis. Nakatali ang buhok niya at suot ang mahabang t-shirt at maong na pantalon. Nakayuko habang inaayos ang mga gamit sa mesa ko. Napahinto siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Good morning po." Bati niya agad, bahagyang napaatras. "Malapit na po akong matapos." "Ayos lang, take your time." Saglit na nagtagpo ang mga mata namin. Bago siya nag-iwas ng tingin, napansin kong may bahagyang pamumula ang pisngi niya. Hindi ko alam kung bakit. "Magbibihis lang ako." Pagkalabas ko ng banyo, naabutan ko si Jenny nakatayo malapit sa mesa. Hawak ang picture frame kasama si Mama noong campaign period ko sa unang termino ko bilang gobernador. Nakangiti kami ron. Parehong puno ng pag-asa. Tahimik siyang nakatingin sa picture at may konting ngiti sa labi niya. Hindi ko alam kung gaano katagal na siyang nakatingin doon. "Jenny." Napatalon siya bigla sa gulat. Halos mabitawan niya ang frame. Sorry po." Taranta niyang sabi. Mabilis na ibinalik ang picture frame sa mesa. "Nagpupunas lang po ako. Napansin ko po kasi yung picture." Napailing ako. Hindi mapigilang mapangiti ng bahagya. "It's okay. Hindi ko naman pinagbabawal na tingnan yan." Yumuko siya. "Ang bait po ng mama niyo." Mahina niyang sabi. "Lagi po siyang kinikwento ni Mama eh. Malaki raw po ang naitulong ninyo sa amin noon." Napatingin ako sa larawan. Ginagawa lang namin ang dapat. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin. Ramdam ko ang tensyon. Para bang pareho kaming may gustong sabihin pero hindi alam kung papaanong sisimulan. "Ina-admire ko po kayo." Bigla niyang sambit. Halos pabulong. "I mean, ang dami niyo po kasing natutulungan." Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, wala akong nakikitang pangungutya o pagpapakitang gilas. Tunay na paghanga lang. "Don't admire me too much." Biro ko ng bahagya. Tao lang din naman ako. Ngumiti siya, isang simpleng ngiti, pero may kakaibang epekto sa akin. "Tatapusin ko na po ang paglilinis." Tumango ako.
Salamat. Jenny's point of view. Labis ang hiya ko nang maabutan ni Governor na hawak ko ang picture frame nila ng mama niya. Pakiramdam ko'y nahuli akong may ginagawang mali kahit wala naman talaga. Gusto ko nilang lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Sa totoo lang, matagal ko na siyang crush. Simula pa noong high school, napapanood ko na rin siya sa mga programa ng bayan, sa mga ribbon cutting ng bagong proyekto, sa mga scholarship na ipinagkakaloob sa mga estudyante. Iba siya sa ibang politiko, hindi mayabang, hindi puro salita lang. Nakikita ko kung papaano siyang makinig sa mga tao, kung papaano siyang ngumiti sa matatanda, kung papaano niyang buhatin ang isang bata kapag may outreach program. Paano ba naman akong hindi hahanga? Marami na siyang nagawang proyekto, mga kalsadang inayos, mga health center na itinayo, mga scholarship na naipamahagi. Siguro, yun din ang dahilan kung bakit palagi siyang nananalo tuwing eleksyon. Kahit sino pang maging kalaban niya, tila wala talagang panama. Bonus na lang siguro ang kagwapuhan niya. Matangkad, gwapo, at may natural na authority sa boses. Si Governor Francis talagang ideal husband ko. Minsan habang nag-aaral ako sa veranda, hindi ko maiwasang mag-daydream. Iniisip ko kung ano kayang pakiramdam na maging asawa niya. Yung paggising sa umaga nakatabi siya, yung pagsuporta sa kanya sa bawat campaign rally, yung maging sandalan niya kapag pagod siya. Pero agad ko ring pinapagalitan ng sarili ko. Jenny, gumising ka nga. Minsan kong sabi sa sarili ko habang nakaharap sa malaking salamin. Anak ka lang ng mayordoma. Alam ko ang lugar ko. Alam ko ang pagitan namin. Siya ang governor, mayaman, edukado, galing sa respetadong pamilya. Ako, isang simpleng dalaga na nakikitira lang sa bahay nila para makapag-aral. Imposible na magustuhan niya ako. Kaya nga pinili kong mag-focus sa pag-aaral. Nasa second year college na ako ngayon, kumukuha ng kursong prilo. Pangarap kong maging abogado balang araw. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi lang ako isang anak ng isang mayordoma. Jenny, ang sipag mo talagang mag-aral. Kaya't proud na proud kami sa iyo eh. Kailangan po ma. Ayokong sayangan ng oportunidad. Hindi ko man masabi sa kanya, pero isa si Governor sa inspirasyon ko. Gusto kong maging karapat-dapat sa paghanga ko sa kanya, kahit pansarili ko lang. Marami rin namang naliligaw sa akin sa school. May kaklase akong consistent na nagdadala ng milk tea. May varsity player na palaging nagyayayang mag-dinner. Pero lahat sila, deadma ko lang. Ang arte mo naman, Jenny. Sabi ng kaibigan kong si Carla minsan. Ang daming may gusto sa'yo. Napailing lang ako. Busy lang talaga ako. Hindi ko masabi sa kanilang totoo na may isang tao na matagal nang laman ng isip ko. Isang taong hindi ko naman pwedeng pangarapin. Minsan, habang naglilinis ako ng kwarto ni Governor, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga gamit niya. Maayos lahat, organisado. May mga papeles tungkol sa mga proyekto. May mga librong may kinalaman sa batas at public administration. Sa tuwing nakakasalubong ko siya sa hallway, pakiramdam ko'y bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Hindi ako pwedeng magpadala. Hindi ako pwedeng umasa. Araw ng weekend nang magpaalam si mama sa akin na uuwi muna sa amin para dalawin sila papa at ang mga kapatid ko. Halos isang buwan na rin siyang hindi nakakauwi, kaya't naiintindihan ko kung bakit sabik siyang makita ang pamilya namin. Jenny, sasama ka ba? Hindi po ma, may pasok po ako eh. Tsaka baka gabi na po ako makauwi. Hinawakan niyang kamay ko. Kaya mo na ba dito kahit wala ako? Ngumiti ako. Opo, nandito naman pong ibang mga kasambahay. Okay, sige. Hindi nga ako nagkamali. Late na akong nakauwi ng mansyon galing school dahil sa group meeting namin. Dumiretso ko sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan ko rin ng ibang kasambahay na kumakain ng hapunan. Jenny, kain ka na! Ayas sa akin ni Ate Lisa. Ngumiti ako't umiling.
Mamaya na po, busog pa naman po ako. Pagpasok sa kwarto, dumiretso agad ako sa banyo. Gusto kong maligo para mapreskuhan ng katawan ko. Pagkatapos maligo'y nagsuot ako ng ternong pajama at humiga sa kama. Pakiramdam ko'y pagod na pagod ang katawang lupa ko. Nagising ako bigla nang maramdamang lumubog ang kama. Tanda na may nahiga sa tabi ko. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko na inaantok pa. Sa una, malabo ang paningin ko. Pero nang luminaw yon, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Si Governor, nakahiga sa tabi ko. Mabilis akong napabangon ng bahagya, pero agad kong naamoy ang alak. Halatang kagagaling lang sa kung saan. Gov, mahina akong tawag sa kanya. Sa halip, mas lalo siyang sumiksik sa akin. Parang naghahanap ng komportabling pwesto sa kama. Dahil doon ay halos magdikit na ang mga katawan namin. Ramdam kong init ng balat niya kahit may manipis na tela ang pagitan namin. Nanigas ako bigla sa kinahihigaan ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Lasing siya. Hindi niya alam na nasa kwarto ko siya. Hindi niya alam kung gaano kalapit ang pagitan namin ngayon. Gov, ulit ko. Mas mahina. Wala pa ring sagot. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang init na gumapang mula sa dibdib ko pababa sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan kung kaba ba yun o takot o kung ano man. Ang alam ko lang, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lalabas na sa dibdib ko anumang sandali. Babangon sana ako para umiwas. Pero bago pa ako makagalaw ng tuluyan, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi marahas pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng braso niya sa bewang ko. Napasinghap ako sa gulat. Ramdam ko ang pagdikit ng noo niya sa gilid ng ulo ko. Para akong nabingi sa lakas ng tibok ng puso ko. Gov! Tawag ko ulit. Nanginginig ang boses. Pero tila mas lumalim lang ang paghinga niya. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang itulak palayo o hayaan lang siya. Bahagi ng isip ko nagsasabing mali ito, na kailangan kong umiwas, na hindi ito tama. Pero may isa pang bahagi na hindi makagalaw. Dahan-dahan kong itinaas ang tingin ko sa mukha niya. Sa ganito kalapit, mas malinaw ko siyang nakikita. Ang maayos na hubog ng ilong niya, ang bahagyang anino ng balbas sa panga niya, ang mahahabang pilik mata na ngayon ay nakapikit. Gwapo siya. Sobra. Hindi lang dahil sa itsura kung hindi dahil kilala ko kung sino siya. Isang lalaking responsable, matatag, may prinsipyo. At ngayon, nakayakap siya sa akin. Lumipat ang tingin ko sa mga labi niya. Hindi ko alam kung bakit doon ako napatingin. Siguro dahil bahagya itong nakaawang. Marahang humihinga. Siguro dahil sobrang lapit ko. Isang maling galaw lang at Jenny! Saway ko sa sarili ko. Tumigil ka nga. Pero hindi ako nakinig. May kung anong pumasok sa isip ko. Isang sandaling kahinaan. Isang sandaling hindi ko naisip ang tama at mali. Isang sandaling ako lang at ang matagal ko ng lihim na paghanga ang umiiral. Dahan-dahan, halos hindi ko namamalayan ang ginagawa ko. Bahagya akong lumapit. Isang saglit na pag-aalinlangan. Pero sa huli, nanaigang damdamin ko. Dahan-dahan kong inilapit ang labi ko hanggang sa magdikit ang mga labi namin. Dahil sa ginawa ko, mas lalong lumalang nararamdaman kong init. Init na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Nanlaki biglang mga mata ko nang maramdaman na tinugon niya ang halik ko. Nung una dahan-dahan lamang yon. Ngunit habang tumatagal, nagiging mapusok ito at mapaghanap. Naramdaman kong mainit niyang palad na ngayon ay nag-uumpisa ng maglakbay sa loob ng suot kong pantulog. Napasinghap ako bigla sa ginagawa niya. Pero aaminin ko na nagugustuhan ng katawang lupa ko. Sinasabi ng isip ko na pigilan ko si Gov. Baka kung saan pa kami makarating. Pero iba naman ang sinisigaw ng katawan ko na gusto nito ang ginagawa ni Gov. At kulang pa yon. Ilang sandali pa, naramdaman kong pagbaba ng mga halik ni Gov na mas lalong nagpabaliw sa akin. Nasabunutan ko siya bigla nang marating ng mainit niyang palad
ang pakay nito. Gov, nahihirapan kong sabi. Diyos mio, bahala na kung ano man ang mangyayari sa amin ngayon ni Gov. Ginusto ko ito at wala akong pagsisisihan. Tuluyan na nga akong nadarang sa mga halik at haplos ni Gov. Sa halip na pigilan ay kusa akong nagpaubaya sa kanya. Napahiyaw ako sa sakit ng tuluyan niyang mapag-isa ang mga katawan namin. Pero saglit lang yon, dahil hindi nagtagal, napalitan yon ng iba yung kaligayahan hanggang sa sabay naming marating ang rurok ng kaligayahan. Nakatulog akong nakayakap sa kanya at may ngiti sa mga labi. Bukas ko naiisipin ang kahihinatnan ng nangyari sa amin. Sa ngayon, gusto kong sulitin ang sandali na katabi ko si Gov at kayakap sa pagtulog. Francis' point of view. Kinabukasan, nagising ako na parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Damn! Mahina akong sabi habang pilit minumulat ang mga mata. Babangon sana ako para makaupo ng maayos. Pero bigla akong naramdaman ng isang pares ng brasong nakayakap sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko. Isang brasong nakapalupot sa dibdib ko. Maputi. Biglang nawalang hangover ko. Maingat kong hinawi ang kumot para makita kung sinong katabi ko. Halos manghina ang buong katawan ko nang makilala kung kaninong braso yun. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko nang mapansin na parehas kaming hubad sa ilalim ng makapal na kumot. Wala akong suot. Wala rin siyang suot. Tanging ang kumot lang nagsisilbing takip sa mga katawan namin. What the heck? Bulong ko sa sarili ko. Hindi agad akong nakagalaw. Para akong napako sa kama. Pinilit kong balikan ang mga nangyari kagabi. Kung paano akong napunta rito. Anong nangyari? May ginawa ba ako? May nangyari ba sa amin? Maingat kong inalis ang braso niya sa dibdib ko at bahagya siyang ginalaw. Jenny, mahina akong tawag. Hindi siya agad nagising. Bahagya pa nga siyang sumiksik palapit sa akin. Parang sanay sa posisyong yon. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Jenny, tawag ko ulit sa pangalan niya. Hindi naman nagtagal ay nagmulat siya ng mga mata. Dahan-dahan, parang inaantok pa. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin bago ngumiti. Good morning, Gov. Malambing niyang bate. Anong ibig sabihin nito, Jenny? May nangyari ba sa atin kagabi? Saglit siyang natahimik. Hindi agad nakapagsalita. Sa halip, ibinaba niya ang tingin sa pagitan namin sa ilalim ng kumot bago muling tumingin sa akin. Opo, Gov. No! 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 Tumango siya. Tila nag-alinlangan. Lasing po kayo kagabi, Gov. Nagkamali po kayo ng pasok ng kwarto eh. Tumabi po kayo sa akin tapos... Tapos ano? Bahagya siyang napayuko. Hindi ko po kayo napigilan. Damn it, Francis! Isa akong governor. May pangalan akong pinangangalagaan. May responsibilidad ako hindi lang sa pamilya ko, kung hindi sa buong bayan. At ngayon nasa kama ako ng anak ng mayordoma namin. Isang dalagang mas bata pa sa akin. Nag-aaral pa nga. Ano bang nagawa ko? Dali-dali akong tumayo sa kama ni Jenny. Halos hindi ko na siya matingnan. Hinanap ko ang mga damit sa sahig na nakakalat. Damn it! Mariin kong bulong habang isinusuksok ang braso sa manggas ng polo. Hindi ko alam kung mas nangingibabaw ang hiya, galit sa sarili o takot. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo mula ron. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi ko na rin hinintay ang sasabihin niya. Pagkabihis ko, agad akong lumabas ng kwarto niya. Pagpasok ko sa sarili kong kwarto, isinara kong pinto ng marahan pero madiin. Para akong nauubusan ng hangin. Pasalampak akong naupo sa malamig na tiles. Nakasandal sa gilid ng kama. Think, Francis, think! Pero wala, blanko. Mas lalo lang akong napagod sa kakaisip. Para bang mas pinipilit ko, mas lumalayo ang alaala. Maya-maya, tumayo ako't dumiretso sa banyo. Binuksan ko ang shower saglit saka nagpa siya na magbabad sa bathtub. Pinuno ko ito ng maligamgam na tubig at dahan-dahang lumubog at pumikit. Baka sakaling sa katahimikin may maalala ko. Habang nakababad, pinakikinggan ko ang sarili kong paghinga.
Pinipilit kong ayusin ang magulong isipan ko. Kung may nangyari nga sa amin ni Jenny, kasalanan ko yun. Lasing ako, oo. Pero hindi yun excuse. Hindi ako pwedeng magtago sa likod ng alak. Isa akong leader. Isa akong taong tinitingala ng marami. At higit sa lahat, ako ang mas nakakatanda. Napabuntong hininga ako at isinubsob ang mukha sandali sa tubig bago umahon. This is a mess. Bulong ko. Ilang minuto pang lumipas bago ako tuluyang nagbanlaw at nagbihis. Hindi ko na namalayan ang oras. Nang tingnan ko ang relo, tanghali na pala. Kailangan ko siyang kausapin, hindi pwedeng ganito lang. Lumabas ako ng kwarto at nagsimulang bumaba ng hagdan. Mabagal ang bawat hakbang ko. Sa kalagitnaan ng hagdan, nakasalubong ko si Jenny. Jenny, tawag ko sa kanya. Huminto siya sa ibabang bahagi ng hagdan. Bakit po, Gov? Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari kagabi. Sige po. Sa study room tayo. Pagpasok namin sa study room, isinara kong pinto. Hindi ko ito nilock pero sapat para hindi marinig ng iba ang pag-uusap namin. Umupo ako sa harap ng mesa. Siya naman ay nakatayo muna bago ko itinuro ang upuan sa tapat ko. Maupo ka, Jenny. I need you to be honest with me. May nangyari ba sa atin? Ginusto mo ba? Hindi ko alam kung tama ba ang tanong ko, pero kailangan kong maintindihan. Saglit siyang napakurap. Hindi ko po alam kung papaanong sasagutin yan. Napahawak ako sa noo ko. I mean, did I force you? Agad siyang umiling. Hindi po kayo nanakit. Hindi yun ang tanong ko. Mas madiin kong sabi, pero hindi galit, frustrated lang. Lasing po kayo. Hindi niyo po siguro alam ang ginagawa niyo. At ikaw, alam mo ba ang ginagawa mo? Whatever happened, hindi ko tatakasan yun. Tumingin siya sa akin. Nagulat sa sinabi ko. Ako ang nakatatanda. Ako ang dapat na may kontrol. Wala po kayong kasalanan sa nangyari, Gov. Pakakasalan kita, Jenny. Pakakasalan niyo ako? Mahinang tanong niya. Tila hindi makapaniwala. I won't run away from this. Hindi ko tatakasan ang ginawa ko. Kung may nangyari sa atin kagabi, responsibilidad ko yun. Sandaling napako ang tingin niya sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang pagtanggi. Parang gusto niyang magsalita. Parang gusto niyang sabihin na hindi iyon ang solusyon. Sigurado po ba kayo, Gov? Oo, sigurado ako, Jenny. Hindi kita pababayaan. Salamat po. Matapos ang pag-uusap namin, iniwan ko muna siya sa study room. Kailangan kong kausapin si Mama. Ma, tawag ko. Tumingin siya sa akin at agad napansin ang seryoso kong muka. May problema ba, iho? Umupo ako sa tapat niya. Ilang segundo akong tahimik bago nagsalita. Ma, may nangyari sa amin ni Jenny kagabi. Anong ibig mo sabihin? I was drunk. Nagkamali ako ng pasok ng kwarto at may nangyari sa amin. What? My goodness, Francis! Anong balak mo ngayon? Sunod-sunod niyang turan sa akin. Pakakasalan ko siya. Bahagyang nagulat si Mama. Kitang-kita ko ang pagtaas ng kilay niya. Ang sandaling pagproseso ng isip niya sa sinabi ko. Francis, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Mama. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ere. Hindi ako ganong klaseng ng tao. Matagal niya akong tiningnan. Para bang hinahanap niya kung may pagdadalawang isip sa mukha ko. Sa halip na galit o pagkadismaya, isang bagay ang nakita ko sa ekspresyon ni Mama. Pagmamalaki. I'm proud of you, sabi niya sa wakas. Bahagya akong natigilan. Ma? Marunong kang manindigan. Hindi lahat ng lalaki ay kayang akuin ang pagkakamali nila. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung gumaan bang pakiramdam ko o mas lalo lang naging totoo ang lahat. Kakausapin ko rin si Manang Gloria pagbalik niya. Tumango si Mama. Dapat lang. Kinahapunan, bumalik si Manang Gloria galing sa kanila. Halata ang pagod sa mukha niya. Pero ngumiti siya nang makita ko. Sir Francis! Bati niya sa akin. Manang, pwede po ba tayong mag-usap? May problema ho ba?
Sa sala kami naupo. Nandun din si Mama. Tahimik lang na nakamasid. Manang, may nangyari po sa amin ni Jenny kagabi. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Lasing po ako at nagkamali ako. Pero hindi ko po tatakasan. Pakakasalan ko po ang anak ninyo. Inihanda ko ng sarili ko sa galit ni Manang. Sa sampal kung kinakailangan. Pero wala yon. Sa halip, napahawak si Manang Gloria sa bibig niya. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Sir. Nanginginig niyang sabi. Humihingi po ako ng tawad. Kasalanan ko po ito Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos ay umiling siya. Hindi po ako galit, sabi niya sa wakas. Nagpapasalamat pa nga po ako sa iyo. Nagulat ako sa sinabi ni Manang. Nagpapasalamat? Para ho saan? Oo, kasi hindi mo iniwan sa hiringan ako. Napayuko ako. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa pasasalamat na yon. Pero alam kong mula ngayon, wala nang atrasan. Isang gobernador, isang anak, isang lalaking may pangalan. At ngayon, isang lalaking nakatakdang maging asawa ni Jenny. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa amin sa hinaharap. Pero isang bagay lang ang malinaw. Paninindigan ko ang desisyong ito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos ng maiksing pag-uusap namin ni Mama kagabi, agad kong inayos ang lahat. Tinawagan ni Mama ang kumpadre niyang isang matagal ng kaibigan ng pamilya at isang ministro na mapagkakatiwalaan. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Mama habang nasa study room kami. Oo Mama, the sooner the better. Ayokong patagalin pa. Ayokong magkaroon ng pagkakataon ng chismis, ang duda, o ang kahinaan na pumasok sa isip ko. Secret wedding ang nangyari. Sa bahay mismo kami kinasal. Walang engranding dekorasyon, walang media, walang bisita. Tanging kaming 5 lamang ang nakakaalam. Ako, si Jenny, si Mama, si Manang Gloria, at ang kumpadre ni Mama na nagkasal sa amin. Ang mga kasambahay, alam nilang may seremonya, pero malinaw sa kanila na mananatili itong lihim. Loyal sila sa pamilya namin kaya't sigurado kami na magiging tikom ang mga bibig nila. Nang isuot kong singsing sa daliri niya, bahagya siyang napatingin sa akin. May kung anong emosyon sa mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag kung lungkot ba yon o pag-asa. Pagkatapos ng maiksing seremonya, sinabi ng kumpadre ni Mama ang mga salitang nagpapatibay sa lahat. I now pronounce you husband and wife. Matapos ang kasal, naghiwalang kami ng cake sa dining area. Simpleng salo-salo. Parang ordinaryong araw lang sa mansyon. Pero alam naming lahat na hindi ito ordinaryo. Maya-maya, kinausap ko si Jenny sa veranda. Papalubog ng araw ng mga oras na yon. Jenny, panimula ko. Po? Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Hindi mo kailangang lumipat ng kwarto. Bahagya siyang nagulat. Po? Walang magbabago kahit mag-asawa na tayo. Diretso ko siyang tiningnan para malinaw sa kanya ang bawat salita ko. Hindi natin kailangang magsiping. Hindi natin kailangang magtabi sa iisang kama. You can live your life the way you want. I'll live mine. Tahimik siya. Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Malaya kang gawin ang gusto mo. Mag-aral ka. Tuparin mong pangarap mo. This marriage doesn't have to cage you. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumango siya. Kung iyon po ang gusto niyo. Hindi ito tungkol sa gusto ko lang. Ito ang mas makakabuti sa atin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung para ba ito sa kanya o para sa akin. Siguro pareho. Hindi ako sigurado kung handa ba ako sa isang tunay na pagsasama. Hindi ko alam kung ang desisyon kong to ay bunga ng tama o ng konsensya. Pero ang alam ko, hindi ko siya pipilitin sa anumang bagay. May isa pa akong sasabihin. Dagdag ko. Tumingin siya sa akin, naghihintay. Hindi mo pwedeng sabihin sa kahit kanino na mag-asawa tayo. Halata ang pagkagulat sa mukha niya.
Kahit kanino po? Kahit kanino, mariin kong sagot. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng publiko. Alam kong magiging epekto kapag kumalat ito. Media, politika, espekulasyon, at higit sa lahat, posibleng masira ang pangalan ko. Naming dalawa. I will protect you. Sabi ko, mas mababa ang boses. Kaya kailangan nating maging maingat. Tahimik siyang nakatingin sa akin bago dahan-dahang tumango. Opo, hindi ko po sasabihin. Makakaasa kayo. Hindi ko alam kung masakit ba yon para sa kanyang itago ang katotohanang asawa ko siya. Pero sa ngayon, ito ang nakikita kong tamang gawin. Habang nakatingin ako sa papalubog na araw, napaisip ako. Sa papel mag-asawa na kami. Sa harap ng batas, mag-asawa na kami. Pero sa puso, hindi ko pa alam. At marahil, yun ang mas mahirap harapin kesa sa anumang eskandalo. Dahil ang kasal, kahit palihim, ay hindi basta-bastang kasunduan lang. Ito'y pangakong panghabang buhay. At mula ngayon, dala ko na yun sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat paghinga. Jenny's point of view. Pagkatapos naming mag-usap ni Francis sa veranda, nagpaalam na ako sa kanya. Mauna na po ako sa kwarto ko, Governor. Maaga pa kasi ang pasok ko bukas. Tumango lang siya. Alright, magpahinga ka na. Wala na siyang ibang sinabi. Wala rin kahit na anong emosyon sa mukha niya. Sanay na siguro siya sa ganung katahimikan. Pero para sa akin, parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto ko. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng mahina kong mga hakbang ang maririnig sa mahabang hallway. Pagpasok sa loob ng kwarto, isinara ko kagad ang pinto. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Oo, masaya ako dahil pinanagutan ako ni Francis. Hindi niya ako iniwan sa ere. Hindi niya ako pinabayaang mag-isa sa problemang ito. Pero kung tutuusin, wala naman talaga siyang kasalanan sa nangyari. Akong may kasalanan. Ako ang unang humalik sa kanya. Naalala ko pang gabing yun. Ang mabilis na tibok ng puso ko. At kahit alam kong maaaring may mangyari sa amin, hindi ko siya pinigilan. Sa halip, hinayaan ko lang na may mangyari sa amin. At ang pinakamasakit na katotohanan, hindi ako nagsisisi. Dahil ginusto ko yun. Dahil mahal ko siya. Matagal ko na siyang minamahal. Kahit alam kong napakalayo ng mundo niya sa mundo ko. Siya ang governor ng bayan. Ako, anak lang ng mayordoma nila. Pero kahit ganun, hindi ko mapigilan ang puso ko. Masakit pa rin pala sa pakiramdam kahit asawa ko na siya ngayon. Humiga ako sa kama habang patuloy ang pag-agos ng mga luha ko. Okay lang yan, Jenny. Bulong ko sa sarili ko. Kahit papano, masaya na rin ako. Kasi kahit sa papel lang, kahit lihim lang, asawa ko na siya. Ang unang linggo namin bilang mag-asawa ay hindi naging madali para sa akin. Tuwing nakikita ko si Francis sa bahay, kailangan kong kumilos na parang normal lang ang lahat. Good morning po, Governor. Bati ko minsan sa kanya sa dining table. Good morning. Maiksi niyang sagot. Parang wala lang. Parang hindi kami mag-asawa. Minsan gusto ko siyang tawagin sa pangalan niya, Francis. Pero hindi ko magawa. Kailangan kong tandaan ang sinabi niya. Secret marriage. Unti-unti, nasanay na rin ako. After a few weeks, natuto na akong mag-adjust. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko. Kapag nasa school ako, pilit kong kinakalimutan ang lahat ng nangyari. Iniisip ko na lang na panaginip lang ang lahat. Araw ng weekend, habang nasa kwarto ako at nagbabasa ng notes ko, biglang nagring ang phone ko. Si Agnes ang tumatawag. Hello Agnes, napatawag ka? Jenny, free ka ba ngayon? Bakit? Birthday ng kuya ko ngayon pumunta ka rito sa bahay namin. Napakunot ang noo ko. Ay naku, wag na, nahihiya ako. Grabe ka naman, reklamo niya.
Friends tayo tapos hindi ka pupunta. May gagawin pa kasi ako. Excuses. Putol niya agad. Jenny, please naman. Konti lang ang bisita namin eh. Gusto ko ring makilala ni kuya. Ha? Nagulat ako. Oo, lagi kasi kitang kinikwento sa kanya. Agnes naman. Jenny, please. Saglit ka lang. Promise. O sige na nga, pupunta ako. Yay! Alam ko naman talagang papayag ka. Masaya niyang sigaw. Matapos ang tawag, nagpalit ako ng damit. Pagdating ko sa bahay nila Agnes, agad niya akong sinalubong sa gate. Jenny! Sabay yakap niya sa akin. Happy birthday sa kuya mo. Sabi ko habang inaabot ang regalong dala ko. Thank you. Alika, ipapakilala kita kay kuya. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. May ilang bisita na ring nandun, mga kamag-anak nila at kaibigan ng kuya niya. Kuya, this is Jenny, best friend ko. Ngumiti ang lalaki at lumapit sa akin. Hello, I'm Renz. Jenny po. Sagot ko, medyo nahihiya. Nice to meet you, Jenny. Sa tansya ko, mga 4 na taon lang siguro ang tanda niya sa akin. Mukha siyang nasa mid-20s. Mabait ang aura niya. Hindi siya intimidating, katulad ni Francis. Lagi kang kinikwento sa akin ni Agnes eh. Napatingin ako kay Agnes. Ah, talaga? Sabi niya, ikaw raw yung pinakamabait niyang kaibigan. Ah, hindi naman po masyado. Nahihiya akong sagot. Nang iwan kami sandali ni Agnes, naiwan akong kasama ang kuya niyang si Ren sa sala. Nakaupo kami sa sofa. Parehong may hawak na baso na may lamang wine. Hindi pa man ako nakakahanap ng sasabihin, bumalik si Agnes na may kakaibang ngiti sa labi. Yung ngiting alam mong may iniisip na kalokohan. Alam mo, Jenny, bagay kayo ng kuya ko. Agnes naman, kung ano-anong iniisip mo. Bakit? Totoo naman ah. Giit niya. Napailing si Renz. Agnes, tumigil ka nga. Baka matakot sa akin ang kaibigan mo. Natawa akong bigla. Okay lang, sanay na ako sa kanya. Umupo si Agnes sa kabilang sofa, pero maya-maya tinawag siya ng mama nila mula sa kusina. Kaya muli siyang umalis. Natawa naman kaming dalawa ni Renz. Sa una, medyo awkward ang katahimikan. Pero agad din tong napalitan ng magaan na usapan. By the way, huwag mo na akong tawaging kuya. Renz na lang. Ha? Medyo nagulat ako. Oo, hindi naman ganun kalaking age gap natin eh. 4 years lang naman. Dagdag niya. Napangiti ako. Sigurado ka? Of course, mas komportableng pakinggan. O sige, Renz. Nahihiya akong sagot. Lumipas ang oras nang hindi namin namamalayan. Nagkwento siya tungkol sa trabaho niya at sa ilang kalokohan nila ni Agnes nung bata pa sila. Tiningnan ko ang wall clock sa kanila. Halos mapatalon ako sa gulat. Naku, late na pala, uuwi na ako. Iyahatid na kita, sabi ni Renz. Agad akong umiling. Wag na, malapit lang naman. Sigurado ka? Oo, ayoko makaabala pa. Sandali siyang nag-isip bago tumango. Okay, but message Agnes kapag nakauwi ka na. Ngumiti ako. O sige. Nagpaalam na ako sa kanya bago tuluyang naglakad palabas ng gate. Habang naglalakad ako sa tahimik na kalsada, hindi ko maiwasang mapangiti. Pagdating ko sa malaking gate ng bahay ng pamilya Andrada, tahimik na ang paligid. Siguro tulog na ang karamihan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at isinara ang gate. Paakyat na sana ako sa hagdanan nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Where have you been? Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo sa may sala si Governor. Nakatitig siya sa akin. Hindi ko siya napansin kanina dahil madilim ang bahagi ng sala kung saan siya nakatayo. Unti-unti siyang naglakad papalapit sa akin. Habang papalapit siya, napansin kong tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang sinusuri niya ang itsura ko. Napayuko ako ng bahagya dahil sa kaba. Bakit ginabi ang uwi mo? Tanong niya sa malamig na boses.
Galing po ako sa bahay ng kaibigan ko. Sinong kaibigan? Si Agnes po. Napakunot ang noo niya. Agnes? Birthday kasi ng kuya niya. Niyaya niya po ako. Ilang segundo siyang natahimik. Kitang-kita sa mukha niya ang tila pagkagulat. Birthday? Ng kuya niya? Ulit niya sa sinabi ko. Opo. Mas lalo siyang natahimik. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may kung anong iniisip. Anong pangalan ng kuya niya? Tanong niya bigla. Renz po. Oh. Mahina niyang sabi. May problema po ba? Sandali niya akong tiningnan bago siya bahagyang umiling. Nothing. Pero ramdam ko na may kung anong hindi siya sinasabi. Tahimik kaming dalawa sa gitna ng sala hanggang sa muli siyang nagsalita. Next time, sabi niya, seryoso ang muka. Huwag kang uuwi ng ganitong oras. Napayuko ako. Sorry po. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Francis point of view. Matapos kong kausapin si Jenny, ay sinabi ko sa kanya na pumasok na siya sa kwarto niya. Tahimik naman siyang tumango bago dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ako naman, naiwan sa sala. Naupo ako sa sofa't napabuntong hininga. Hindi ko maintindihan kung bakit may kung anong bumabagabag sa isip ko. Matapos kong marinig ang pangalan ng lalaking yun. Hindi naman dapat na maaapektuhan ako. Wala naman akong karapatan para pakialaman kung sino ang mga taong nakakasama ni Jenny. Kung tutuusin, ako pa ngang nagsabi sa kanya na walang magbabago. Kahit kasal na kami, hindi namin kailangang kumilos na parang tunay na mag-asawa. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Ganon din ako. Pero bakit ganito? May kung anong kumikirot sa loob ng dibdib ko. Napailing ako bigla. This is ridiculous. Bulong ko sa sarili ko. Hindi dapat ako nag-iisip ng kung ano-ano. Tumayo ako't naglakad papunta sa kwarto ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ko rin alam kung bakit ang aga ko ngayong gumising. Matapos maligo't magbihis ay bababa na sana ako para mag-almusal nang bigla kong naisip si Jenny. Alam kong gising na siya sa mga oras na ito. Maaga siyang pumapasok sa school. Hindi ko alam kung bakit pero kusang napunta ang mga paa ko sa tapat ng kwarto niya. Sandali akong nag-atubili bago ako kumatok. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ko. Good morning po, Gov. Sabi niya, halatang nagulat. May kailangan po ba kayo sa akin? I'll drive you to school today. Ha? I said I'll take you to school. Ulit ko. Hindi na po, Gov. Mabilis niyang sagot. Sanay naman po akong mag-commute. Umiling ako. I insist. Napakurap siya. Pero... Jenny, sabi ko, seryoso ang muka. Hindi to pakiusap. Halata sa mukha niya na gusto niyang tumanggi ulit, pero mukhang alam niyang hindi na magbabago ang isip ko. Okay po. Mahina niyang sagot. Tumango ako. Good, I'll wait downstairs. Pagdating namin sa dining area, tahimik lang kaming kumakain ng almusal. Paminsan-minsang napapatingin siya sa akin. Pagkatapos kumain, ay sabay kaming lumabas ng bahay. Binuksan ko ang passenger door ng kotse ko. Get in. Thank you po, sabi niya bago pumasok. Tahimik lang ang biyahe namin papunta sa school niya. Paminsan-minsang sumasagi sa isip ko ang mga sinabi niya kagabi. Ang tungkol sa birthday at sa lalaking yun. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong makita kung sinong lalaking yun. Pagdating namin sa tapat ng school, dahan-dahan kong ipinarada ang kotse. Thank you po, Gov. Bumaba siya ng kotse. Akala niya siguro aalis na ako agad. Pero hindi. Hindi ko pinaandar ang kotse. Sa halip, nanatili ako roon. Tahimik akong nakatingin sa kanya habang naglalakad papunta sa gate ng school. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa to. Siguro, gusto ko lang siguraduhin nakapasok siya ng maayos. Malapit na siyang makarating sa gate nang may isang puting kotse ang biglang huminto sa harap niya.
Napakunot ang noo ko. Bumukas ang pinto ng kotse. May isang babae ang unang bumaba. Mukhang kilala siya ni Jenny dahil agad tong ngumiti. Pagkatapos, bumaba rin ang isang lalaki mula sa driver's seat. Naningkit ang mga mata ko habang pinagmamasdan sila. Hindi ko sila masyadong makita, medyo malayo ang kotse ko. Pero halatang masaya si Jenny nang makita ang dalawa. Lumapit ang lalaki kay Jenny. May sinabi ito na ikinatawa ni Jenny. At sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong yumuko ang lalaki at hinalikan si Jenny sa pisngi. Mahigpit na humawak ang mga kamay ko sa manibela. What the? Hindi ko alam kung bakit biglang kumulo ang dugo ko. Pakiramdam ko, may kung anong sumabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Buong araw akong nasa opisina pero iisang tao lang ang laman ng isip ko. Si Jenny. Napailing ako habang nakapikit sandali sa swivel chair ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mawala-wala sa isip ko ang eksenang nakita ko kaninang umaga. Focus, Francis. Bulong ko sa sarili ko. Kinuha ko mga dokumentong nasa mesa ko. Tambak ang trabaho ko pero ni isa. Halos wala akong matapos. Napansin yun ng sekretarya kong si Leia. Gov, are you okay? Yes, I'm fine. You seem distracted today. I forced a small smile. Just a headache. Tumango siya. I'll leave the files here, Gov. Okay. Pagkalabas niya, muli akong sumandal sa upuan. Napatingin ako sa relong suot ko. Halos mag-aalas 4 na ng hapon. Malapit na sigurong matapos ang klase ni Jenny. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong kinuha ang cellphone ko. Nag-type ako ng message. I'll pick you up. Sandali akong tumitig sa screen bago ko pinindot ang send. Ilang minuto akong naghintay pero walang reply. Napakunot ang noo ko. Siguro busy lang siya. Lumipas ang 10 minuto, wala pa rin. Fine, bulong ko. Gov, aalis na po kayo? Tanong ni Leia nang makita akong palabas. I have somewhere to go. Pagdating ko sa university ni Jenny, ipinarada kong kotse sa tapat ng gate. Marami ng estudyanteng palabas. Tahimik lang akong nakaupo sa loob ng kotse. Pinagmamasdan ng mga dumadaan. Ilang minuto nang lumipas, wala pa rin si Jenny. Maya-maya'y tumingin ulit ako sa suot kong relo. Halos 30 minutos na ako naghihintay. Napabuntong hininga ko. Where is she? Lumipas pa ang ilang minuto. Unti-unti nang nababawasan ang mga estudyante sa labas ng gate. Pero wala pa rin siya. Nakakunot ang noo ko. Kinuha kong cellphone ko at tinawagan ng number niya. Walang sumasagot. Mas lalo akong nainis. Tinawagan ko ulit. Ganun pa rin. Ring lang ng ring. Jenny. Bulong ko. Mahigpit na hawak ang phone. Lumipas pa ang halos 30 minuto. 1 oras na ako naghihintay. Pero wala pa rin siya. Sa sobrang inis ko, ay napahigpit ang hawak ko sa manibela. Damn it! Pinaandar ko ang kotse ko't umalis. Buong biyahe pa uwi, hindi maganda ang mood ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naiinis. Hindi naman niya ako obligasyon. Hindi naman kami totoong mag-asawa sa paningin ng iba. Pero bakit parang mali na hindi niya ako pinapansin? Pagdating ko sa bahay ay diretso akong pumasok sa loob. Umupo ako sa sofa sa sala. Hindi ako umakyat sa kwarto ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Maya-maya'y napatingin ulit ako sa suot kong relo. 8:00 na ng gabi. Wala pa rin siya. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa umabot na ng 9:00. Sakalang bumukas ang pinto ng mansyon. Napalingon ako. Nakita ko si Jenning papasok. May dala siyang bag at mukhang pagod. Bigla siyang natigilan nang makita ako sa sala. Nanlaki ang mga mata niya. Gov? Good evening po. Mahina niyang bate. Tumayo ako mula sa sofa. Where were you? Napakurap siya. Po? I asked you a question, Jenny. May group study po kami. Group study? Tumango siya. Opo. Lumapit ako ng ilang hakbang. Really? Opo, Gov. Then why didn't you answer my calls?
Naka-silent po kasi yung phone ko habang nag-aaral kami. Did you get my message? Opo. Then why didn't you reply? Sandali siyang natahimik. Akala ko wala na siyang sasabihin. Hanggang sa mahina siyang nagsalita. Kasi po, akala ko busy kayo sa trabaho. I told you I'll pick you up. Sorry po. Napapikit ako sandali habang pinipigilan ng sarili kong mainis lalo. Isa pa sa mga kinaiinisan ko ay yung panay niyang po sa akin. Pakiramdam ko tuloy bigla akong tumanda. Hindi naman ganun kalaki ang agwat ng edad namin. 33 lang ako at 18 siya. 15 taon lang naman ang pagitan namin. Hindi naman ako ganun katanda. At higit sa lahat, hindi naman ako ganun ka-mature. Napabuntong hininga ko. Stop saying sorry. Sabi ko sa kanya ng medyo malamig ang tono. Sorry po. Napapikit ako. Jenny. Opo. See? Sabi ko sabay iling. Pasensya na po, Gov. Hindi na mauulit. Hindi ko na siya pinansin. Tinalikuran ko na siya at naglakad papunta sa hagdan. Gov? Mahina niyang tawag sa akin. Pero hindi na ako lumingon. Diretso akong umakyat sa kwarto ko. Pagpasok ko, agad kong isinarang pinto at sumandal ako ron sandali. Hindi ko maintindihan ng sarili ko. Bakit ba ako naiinis? Hindi naman niya ako sinaktan. Hindi rin naman siya nagsinungaling. Pero bakit parang may kung anong bumabara sa dibdib ko? Napailing ako. Forget it, Francis. Bulong ko sa sarili ko. Simula ng gabing yon, halos hindi ko na siya kinausap. Kung nagkakasalubong man kami sa bahay, simpleng tangulang ang ginagawa ko. Minsan hindi ko pa siya pinapansin. At alam kong napapansin niya yon. Halata sa mga mata niyang tila may gustong sabihin, pero hindi niya magawa. Pero wala akong balak makipag-usap. Hindi pa nawawalang inis ko sa ginawa niyang pagdedma sa akin. Ilang araw din ang lumipas na gano'n ang sitwasyon namin. Hanggang sa isang araw habang nasa opisina ako, tumunog ang cellphone ko. Napatingin ako sa screen at napangiti ako nang makita kung sinong tumatawag. Si Roselyn. Agad kong sinagot ang tawag. Hello? Hello, Francis! Napangiti ako. Roselyn, did you miss me? Pabirong tanong niya sa akin. Of course, it's been years. Exactly. That's why I'm finally coming home. Napakunot ang noo ko. Home? Yes, I'm going to the Philippines. Napaupo ako ng tuwid sa swivel chair ko. Really? Yes, Mr. Governor. Natawa akong bigla. Don't call me that. Why not? I'm proud of you, you know. Ngumiti ako. Thank you. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Actually, may favor ako sa'yo. I knew it. Sabi ko na may halong biro. Hey, don't be like that. So what is it? I'll be staying in the Philippines for a while. Okay. And I was wondering. Bahagya akong ngumiti. Let me guess. What? You want to stay in our house? Natawa siyang bigla sa kabilang linya. You know me too well. Of course, you can stay here. Really? Yes. You're the best talaga, Francis. Napangiti ako habang nakasandal sa upuan. Si Roselyn, parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Anak siya ng matalik na kaibigan ng papa ko at inaanak rin siya ni papa. Kaya't lumaki kaming magkasama. Magkasing edad lang din kami kaya't sobrang close kami. Noong mga bata pa kami, halos araw-araw kaming naglalaro sa mansyon. Hanggang sa lumipat sila sa Amerika para doon manirahan. Mula noon, paminsan-minsan na lang kaming nagkakausap. Kaya naman natuwa ako nang marinig na uuwi na siya. Kailan bang dating mo? Tomorrow. Napakunot ang noo ko. Tomorrow? Yes, tanghali ang flight ko. You didn't even tell me earlier? Surprise! Napabuntong hininga ko. Alright, I'll pick you up at the airport. Really? You'll personally fetch me? Yes. Wow, I feel special. Stop being dramatic. Tumawa siya. Okay. Just text me your flight details, okay? I will. See you tomorrow. See you, Francis.
Pagkababa ko ng tawag, napangiti ako. Matagal na rin mula nang huli kaming nagkita ni Rosaline. Sigurado akong marami kaming pag-uusapan. Napatingin ako sa bintana ng opisina ko. Maya-maya, biglang pumasok sa isip ko si Jenny. Tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ko rin siya nakikita sa bahay. At kung magkikita man kami, pakiramdam ko iniiwasan niya ako. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa dibdib ko. Napailing akong bigla. Why am I even thinking about her? Kinabukasan, maaga akong nagising. Pagkababa ko ng hagdan, napansin kong tahimik pang bahay. Mukhang tulog pang karamihan. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng kape. Paglabas ko, sakto namang pababa si Jenny ng hagdan. Sandali kaming nagkatinginan. Para siyang nagulat nang makita ko. Good morning po, Gov. Good morning. Napayuko siya't akmang lalampas na sana sa akin. Bigla ko siyang tinawag. Jenny! Agad siyang napahinto. Bakit po, Gov? Tiningnan ko siyang sandali. May darating na bisita mamaya. Bisita po? Yes. Sino po? Si Rosaline. Tumango siya. Okay po. Magsistay siya dito sa bahay for a while. Okay po, Gov. Jenny's point of view. Pagkatapos naming mag-usap ni Gov kanina, umalis din agad siya. Magpupuntahan daw kaya't hindi na ako nagtanong pa. Tahimik lang akong nag-almusal kasamang ibang kasambahay. Kahit pilit kong iniisip na normal lang ang lahat, hindi ko maiwasang maalalang sinabi niyang may darating na bisita. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman tuwing naiisip ko ang pangalang yun. Siguro dahil babae siya. At higit sa lahat, malapit siya kay Francis. Maghapon akong nasa kwarto para mag-review. May mga assignments din ako kaya't sinusubukan kong maging busy para hindi ko na maisip ang kung ano-ano. Pero kahit na anong gawin ko, paulit-ulit pa rin siyang pumapasok sa isip ko. Bandang hapon ay narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas ng mansyon. Curious akong sumilip sa bintana. Nakita ko ang kotse ni Francis na papasok sa gate. Napansin kong may kasama siyang babae. Siguro, yun na si Rosaline. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Pagdating ko sa sala ay sakto namang bumukas ang pinto at doon ko unang nakita si Rosaline. Maganda siya, maputi at mahaba ang buhok. Halatang sosyal ang dating. Para siyang artista. Pero ang mas lalong nagpatigil ng paghinga ko ay ang nakita ko. Magka-holding hands silang pumasok ni Francis. Parang may kumurot sa puso ko. Napayuko ako agad. Narinig ko ang masayang boses ng babae. Finally! I'm here! Welcome home, Rosaline. Nakita ko pa kung papaano siyang niyakap ni Rosaline. Mahigpit at hindi man lang siya umangal. Nakatayo lang siya habang nakayakap sa kanyang babae. Francis, I missed you. I missed you too. Para silang magkasintahan. Hindi ko gustong nakikita ko. Hindi ko gustong pakiramdam na nagsiselos ako. Ako dapat ang katabi ni Francis, hindi si Rosaline. Ako dapat ang nakahawak sa kamay niya. Ako dapat ang nakayakap sa kanya. Ako ang asawa niya pero hindi ko yun pwedeng ipakita. Dahil wala namang nakakaalam. Maliban lang sa mga magulang namin. Tahimik akong tumalikod at bumalik sa kwarto ko. Pagpasok ko'y agad akong naupo sa kama at napahawak sa dibdib ko. Bakit ganitong nararamdaman ko? Stop it, Jenny! Sabi ko sa sarili ko. Hindi pwedeng ganito ako. Wala akong karapatang magselos. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Maggagabi na pala. Nagpasya akong lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Paglabas ko'y nakasalubong ko si Mama sa sala. May dala siyang tray ng mga pagkain at juice. Mama? Jenny. Para kanino po yan? Dadalhin ko sa pool. Sa pool po? Oo. Nagsiswimming sila Francis at Rosaline. Ganun po ba? Ako na pong magdadala sa kanila niyan. Sigurado ka ba, anak? Opo, Mama. O sige, Iha. Salamat. Kinuha ko ang tray habang papalapit ako sa pool area. Mas lalo kong naririnig ang tawanan nila. Francis! Stop splashing me! Then stop teasing me. Hey! Napahinto ako sandali.
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng inggit. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Huminga ako ng malalim. Pagdating ko sa pool, nakita ko sila. Pareho silang nasa tubig. Nakatawa si Roselyn. Hinahampas ng tubig si Francis. At si Francis naman, tumatawa rin. Hindi ko halos makilala ang mukha niya. Ganito pala siya kapag masaya. Biglang napansin ni Francis ang presensya ko. Napatingin siya sa akin. "Oh, Jenny." Napahigpit ang hawak ko sa tray. Nilapitan ko ang mesa sa gilid ng pool at dahan-dahang inilapag ang pagkain. "Snack niyo po," mahina kong sabi. Ngumiti si Roselyn. "Thank you." Tumingin siya kay Francis. "Francis, who is she?" Sandaling natahimik si Francis bago sumagot. "She's Jenny." Saglit akong tumingin sa kanya. Yun lang, Jenny. Hindi niya sinabi kung ano ko sa kanya. At sa sandaling yun, lalo kong naramdaman ang sakit sa dibdib ko. Pagkatapos kong mailapag ang tray sa mesa sa tabi ng pool, ay hindi na ako nagtagal pa. Pakiramdam ko kasi ay hindi na ako dapat nandoon. Hindi ako kabilang sa mundo nilang dalawa. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Pagpasok ko sa mansyon, ay agad akong umakyat ng hagdan. Halos nagmamadali akong makarating sa kwarto ko. Pagpasok ko, ay agad kong isinara ang pinto at sumandal doon. Sunod-sunod akong huminga ng malalim. "Calm down, Jenny. Calm down." Mahina akong sabi sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong pakalmahin ang sarili ko, ay lalo lang sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Alam ko naman na wala akong karapatang magselos. Wala akong karapatang masaktan. Dahil kahit nakasal kami ni Francis, secret wedding lang yon para sa kanya. Responsibilidad lang yon, hindi pagmamahal. Napahakbang ako papunta sa kama at dahan-dahang naupo. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Pinunasan ko agad yon gamit ang likod ng kamay ko. Okay lang ako. Hindi ko kailangang masaktan. Wala akong karapatan. Si Roselyn, maganda, sosyal, at halatang bagay kay Francis. Habang ako, isang simpleng babae, anak ng katulong. Kahit asawa niya ako sa papel, hindi naman ako ang gusto niya. Mas lalo lang akong napaiyak sa mga naisip ko. Hindi ko na malaya na lumipas na pala ang oras. Hindi na rin ako bumaba para kumain ng hapunan. Wala na rin naman akong ganang kumain. Humiga na lang ako sa kama, nakaharap sa kisame. Iniisip ang mga nangyari kanina sa pool. Ang tawanan nila, ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Doon ko napagtanto kung gaano silang ka-close at kung gaano akong kalayo sa kanya. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako habang umiiyak. Hindi ko alam kung anong oras na nang bigla akong magising. May narinig kasi akong mahihinang katok sa pinto. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Madilim na ang paligid. Mukhang gabi na. Muli kong narinig ang mga katok. "Sino yan?" Mahina akong tanong pero walang sumagot. Bigla akong naisip na baka si mama yon. Siguro may kailangan siya sa akin. Mabilis akong bumangon mula sa kama at inayos ang magulo kong buhok. Naglakad ako papunta sa pinto at dahan-dahang binuksan yon. Pero laking gulat ko na makita kung sinong nasa labas. Si Francis. Gov. Bahagya siyang nakasimangot na nakatingin sa akin. Mukhang bagong ligo siya dahil basa pang buhok niya. "Why didn't you eat dinner?" Ano po kasi? "I asked you something. Bakit hindi ka bumaba para kumain?" Busog pa po kasi ako kanina." "Don't lie." Dahan-dahan akong tumingala. Nagulat ako nang mapansin kong seryoso ang tingin niya sa akin. "Are you crying?" Agad kong hinawakan ang mukha ko. "Hindi po." "Your eyes are red." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bigla akong kinabahan. "Napuwing po kasi ako kanina kaya't namulang mga mata ko." Sandali siyang natahimik. Nakatingin pa rin sa akin. Para bang may iniisip siya pagkatapos ay bigla siyang nagsalita. "Roselyn asked about you earlier." "Ako po? Bakit?"
Tumango siya. She asked who you are. Napahigpit ang hawak ko sa doorknob. Ganun po ba? Saglit siyang tumingin sa akin bago muling nagsalita. Anyway, I just came here to check on you. Check on me? You didn't eat dinner. Tapos bigla kang nawala. Of course I would check. Sorry po, Gov. You don't have to say sorry all the time. Saglit kaming natahimik. Pagkatapos ay nagsalita siya ulit. Go eat something. May pagkain pa sa kusina. Okay lang po ako, Gov. Naputo lang sasabihin ko nang bigla niya akong hilahin palapit sa kanya. At bago pa ako makapagsalita ulit, hinalikan na niya ako sa labi. Nanigas ang buong katawan ko sa gulat. Ramdam ko ang mainit niyang labi na nakadikit sa labi ko. Para bang may gustong iparamdam si Francis sa halik na yon. Hindi agad ako nakagalaw. Hindi ko rin alam kung papaano tutugon. Pero unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko. Ramdam kong malakas na tibok ng puso ko. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang binitawan ang labi ko. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko siyang nakangiti. Isang ngiting hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Gov! Pero bago pa ako makapagsalita ng iba, ay muli niyang inangkin ang labi ko. Mas matagal kesa kanina. Mas marahan at mas malalim. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Unti-unti kong tinugon ang halik niya. Dahan-dahan akong napakapit sa kanyang damit. At marahil dahil doon, mas lalo siyang naging mapaghanap. Mas naging mariin ang halik niya. Nararamdaman ko ang kamay niyang nakahawak sa bewang ko. Mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan. Napasinghap ako ng bahagya nang maramdamang gumalaw ang kamay niya sa likod ko. Hindi ko na malayang isinara niya ang pinto. Narinig ko na lang mahina nitong pag-click. At ilang sandali pa, naramdaman ko ang likod ko na lumapat sa malambot na kama. Napahiga ako habang nakadagan siya sa akin. Doon lang niya binitawan ang labi ko. Gov. Pero bago ko pa maitanong kung bakit niya ginawa yon, bigla siyang nagsalita. Jenny. Tawag niya sa pangalan ko. Napatitig ako sa kanya at doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Mahal kita, Jenny. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sigurado ba akong tama ang narinig ko? Gov, lasing po ba kayo? Napakunot ang noo niya. No, hindi ako lasing. Then, bakit niyo po sinasabi sa akin na mahal niyo ako? Do you think I would say that if I didn't mean it? Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pakiramdam ko'y panaginip lang ang lahat. You're confusing me. Mahina akong sabi. Bahagya siyang ngumiti. I'm confused too. Napatitig lang ako sa kanya. What do you mean? Ever since Roselyn arrived, something felt strange. Strange? Ulit ko. I didn't like the way you looked as earlier. Ano pong ibig niyo sabihin? You looked hurt. Hindi po. Jenny, napahinto ako sa pagsasalita. Don't lie. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ko. Your eyes were red, even now. Hindi ko po sinasadya. Mahina akong napaiyak. Ano bang hindi mo sinasadya? Tanong niya. Napapikit ako. Na magselos. At bakit ka naman magseselos? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Doon ko nakita na seryoso ang mga mata niya. Hindi siya nagbibiro. Dahil mahal kita. Halos pabulong kong sabi. At asawa kita. Bigla siyang natahimik. Pero imbis na magalit ay ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng lambing. Pagkatapos ay yumuko siya at hinagka ng noo ko. Good, because I think. Saglit siyang tumigil. At least now I know. Ano po? Tinitigan niya ako. Diretsyong-diretso sa mga mata. That I'm jealous too. Francis' point of view. Nanlaki ang mga mata ni Jenny matapos kong sabihing nagseselos ako. Halata sa mukha niya ang gulat. Hindi niya inaasahan na manggagaling sa akin ang mga salitang yun.
Sandali lang siyang nakatitig sa akin. Para bang sinusuri kung nagsasabi ba ako ng totoo o nagbibiro lang. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. At maya-maya'y ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pag-aasa. Gov, totoo po bang sinasabi niyo? Jenny, sabi ko, nakatingin sa mga mata niya. Hindi ako magsasabi ng ganitong bagay kung hindi naman totoo. Huminga ako ng malalim bago muling nagsalita. To be honest, nung una hindi ako sigurado sa nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo naman kung paano nagsimulang lahat eh. Napilitan lang tayong magpakasal dahil sa nangyari. Bahagya siyang yumuko. Alam kong naiisip niya ang gabing yun na may nangyari sa amin. But things started to change, sabi ko. Napatingin siya sa akin. At kailan po yun? Napangiti ako ng bahagya. Nung makita kitang kasama si Renz. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ako naiinis nung makita ko kayong magkasama. The way he looked at you, the way you smiled at him, I didn't like it. Why? At first I thought I was just being protective. But the truth is, doon ko napagtanto na mahal na pala kita. Gov, hindi ko gusto si Renz. Mali ka nang iniisip. Napakunot ang noo ko. Hindi mo siya gusto? Hindi. Kuya lang ang turing ko sa kanya. Really? At saka, matagal na kitang mahal. Nanlaki ang mga mata ko. Since when? Matagal na. Simula pa nung high school ako. So, all this time? Opo. Napabuntong hininga ako. Grabe, kung alam ko lang. Hindi naman ako umaasa eh. But I was just happy just loving you. Hindi ko napigilang yakapin siya ng mahigpit. Pakiramdam ko'y napakaswerte ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin, dumating pa rin kami sa puntong ito. Matapos ang gabing yun, nagdesisyon kami ni Jenny na magsasama na bilang tunay na mag-asawa. Kinabukasan, kinausap namin ang mga magulang namin. Halos mapaluha sa tuwa si Mama. I knew it! I always knew you two would end up together. Nakangiting sabi ni Mama. Si Manang Gloria naman, halos hindi makapagsalita sa labis na tuwa. Isang linggo matapos kaming magsimulang magsama bilang tunay na mag-asawa, ginawa to mismo sa bahay namin. Ano bang meron, Francis? Just wait. Hinawakan kong kamay niya at dinala sa gitna kung saan naghihintay ang lahat. Tahimik ang buong paligid habang nakatingin sa amin ng mga bisita. Huminga naman muna ako ng malalim bago nagsalita. Good evening everyone. Thank you for coming tonight. There's a reason why I invited all of you tonight. Gusto kong ipakilala sa inyo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At siya ay walang iba kung hindi ang asawa kong si Jenny. Francis! Ngumiti ako. Hindi na kita itatago sa mundo. Napaluha siya sa sinabi ko at bago pa siya makapagsalita, lumuhod na ako sa harap niya na mas lalo niyang ikinagulat. Francis, anong ginagawa mo? Yes, we're already married. But I want to do this the right way. Binuksan kong kahon na may lamang singsing. Jenny, will you marry me again? Yung kasal na pareho nating pinili. Yung kasal na haharap tayo sa Diyos na mahal na natin ang isa't isa. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa pag-iyak. Oo, Francis, pakakasalan ulit kita. Yes. Napuno ng palakpakan ng buong bahay. Ilang buwan nang lumipas ay dumating ang araw ng aming kasal. Isang kasal na hindi lihim. Isang kasal na alam ng lahat. Si Rosalie ang maid of honor ni Jenny, habang sila Agnes at ang kapatid nitong si Renz ay kabilang sa mga bisita. Sa harap ng altar ay magkatabi kaming nakatayo ni Jenny, habang nakatingin sa amin ang mga mahal namin sa buhay. Hawak kong kamay niya, mahigpit, at sa harap ng Diyos, nangako kami sa isa't isa na magmamahalan habang buhay. Pangako, Jenny, mamahalin kita habang buhay. Ngumiti siya sa akin na may luha sa mga mata. Ako rin, Francis. Nangangako sa iyo na mamahalin kita ngayon, bukas, at magpakailanman. At doon ko napagtanto na minsan, ang pag-ibig nagsisimula sa isang pagkakamali.
Pero kung ito'y tunay, ito rin ang magiging dahilan ng panghabang buhay na kaligayahan. Wakas!